Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headlines sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, 2 sa buwan ng Hulyo 2025. Pasada Balita. Pinaikling college education, formal nang isinulong na isang leader sa Senado. Pasada Balita. Pangamba ng mga maliliit na negosyo kaugnay ng inaprobahang 50 peso wage hike sa NCR, pinawi ng dole. Pasada Balita. Pangulong Marcos bukas sa panawagan ng publiko kaugnay sa muling pag-anib ng Pilipinas sa ICC. Pasada Balita. DOJ dumulog na sa Japan hinggil sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, Bangko Sentral ng Pilipinas nakapagtala ng mas mababang inflation rate para sa buwan ng Hunyo. Pasada Balita. Kita sa ibayong dagat, Thai Prime Minister sinuspindi na ng Constitutional Court. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipino tennis sensation Alex Ayala bigong umabante sa Wimbledon. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng bawang sa katawan, atin po mamayang alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Filipina Broadway star Lea Salonga na biktima rin ng AI-generated content. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang maulang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. The latest mula sa Filipino Mirror, panahon na upang gawing mas maikli ang pag-aaral sa kolehiyo. Ito naman ang binigyang diin ni Senator Sherwin Gatchalian matapos ihain ang panukalang batas na naglalayong gawing 3 taon na lamang ang mga kurso sa kolehiyo na kalimitang kinukuha ng 4 na taon. Ayon kay Senator Gatchalian, Chairman ng House Committee on Education, Senate Committee on Education, ang ganitong programa ang ipinatutupad sa mga Commonwealth countries tulad ng United Kingdom, Canada at Australia. Nakasaad sa inihaing panukala ng senador na pagpasok ng isang mag-aaral sa kolehiyo, diretso na ito sa mga major subject ng kanyang kurso. Dahil ang mga general education subject anya, ibababa na sa senior high school. Paliwanag ni Senator Gatchalian, mananatili ang K-12 program dahil sa 240 na mga bansa ay ipinatutupad na ito maliban sa Singapore na nagpapatupad ng tinatawag na Junior College System. Pasada Balita. Inihaing priority bills ni Senator Legarda na katutok sa pagsusulong
ng edukasyon, livelihood, kalikasan at social justice. Alamin po natin ang detalye ng report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Bilang pagpapakita ng kanyang matibay na paninindigan para sa inklusibong pag-unlad, pangangalaga sa kalikasan at proteksyon na panlipunan, naghain Senator Loren Legarda ng 10 panukalang batas na naglalayong itaguyod ang kabuhayan ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasa laylayan at vulnerable na sektor, habang sinusulong ang isang kinabukasang makatarungan, patas at pangmatagalan. Ayon kay Legarda, binigyang prioridad niya sa mga inihayang panukalang batas ang mga ito dahil sa tingin niya ay napapanahon ang mga ito at kinakailangan kumilos upang tugunan ang mga agarang pangailangan sa lipunan. Sinasaklaw ng 10 panukalang batas na inihain ni Legarda ang digital access para sa mga mag-aaral, suporta sa kabuhayan, aksyon sa klima at proteksyon para sa kababaihan, kabataan, nakatatanda at informal workers. Kabilang sa mga inihain ni Legarda ang One Tablet, One Student Act, gayon din Pangkabuhayan Act, Unpaid Care Workers, Equity and Empowerment Act, Magna Carta of Waste Workers, Living Wage Act, Monthly Maintenance Medication Support Act for Senior Citizens, Women and Children Protection Units Act, Low Carbon Economy Act, Complementary in Education Act, Blue Economy Act, at ito nga ay ayon kay Legarda ay sinusuportahan ng Blue Economic Act ang sustainable na paggamit at pamamahala ng ating mga yamang dagat. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa kaugnay na balita, formal nang isinumite ng Commission on Human Rights sa Department of Education ang Karapatang Pantao 101 module upang isulong ang human rights education sa mga paaralan. Kasunod ito ng pagpupulong sa pagitan ng dalawang tanggapan upang talakayin ang suporta ng CHR sa mga inisyatiba ng DepEd para sa karapatan ng mga mag-aaral. Ginawa ang naturang module sa tulong ng Ideals at Catholic Education Association of the Philippines at layuning isama ang prinsipyo ng karapatang pantao sa K-12 curriculum. Tutulong din ang CHR sa pagsasanay ng mga guro sa human rights-based teaching. Layunin ng hakbang na ito na palalimin ang kaalaman ng mga estudyante sa karapatang pantao at turuan silang makilala, itaguyod at iulat ang mga paglabag sa nasabing karapatan. Pasada Balita. Pinasinungalingan ng Department of Education ang kumakalat na pekeng balita sa social media na nagsasabing magkakaroon ng klase tuwing Sabado mga estudyante sa elementary at high school. Ayon sa DepEd, tanging sa kanilang official Facebook page na DepEd Philippines, nagmumula ang mga opisyal na anunsyo at impormasyon kaugnay sa basic education. Dahil dito pinaalalahanan ng kagawaran ng publiko na suriing mabuti ang mga balitang nababasa at sineshare sa social media. Pasada Balita. Natatuloy yung mga estudyante na ayaw nila ng karagdagang araw ng klase. Pero kung di ako nagkakamali, nung high school, alam ko nagkaroon kami ng Saturday class. Parang elective. Meron din. Tsaka yung, kung di ako nagkakamali, yung programa ng Ateneo, yung tulong-dunong, inabot mo yun? Tulong, hindi ko na matanda, 80s by 90s. Pag mo na tanong natin Tanong natin dito kay Winer. Kay Kuyang Winer, tulong-dunong yun eh. Tapos, nagkaroon din ako ng pagkakataon na mapagalitan ako ng advisor ko nung grade 5. Grade 5 pa lang ako ha. Alam mo kung bakit, Kuyang? Inuna ko kasi yung pagpa-practice ng basketball kesa dun sa pagpasok sa klase. Elementary pa lang ako nun. Sabado naman, high school, kasi di ba usually CAT pag Sabado. Yun ang, tapos meron pang mga elective parang may mga elective Ano Tsaka mga elective? Natandaan ko, elective ko, stenography. Ayan ang malaking pasasalamat ko ha, na hindi ko inabot sa kolehiyo Spanish, Steno. Kasi kung inabot ko yan, malamang hanggang ngayon nag-aaral pa ako.
Dudugo talaga yung steno. Matindi. Sabi ko kasi yung accounting doon ako naduling. Samantalang ate ko accountant, CPA ang ate ko Nung pumasok na yung mga major subjects sa college, doon na ako nagkanda LL. Talagang doon ako natutong tumingin sa kaliwat kanan hanggang sa harapan. At saka yung habang nagle-lecture yung professor ko, sa calculus yata yun. My God. Sabi ko, alam mo ginagawa ko? Dinodrawing ko yung mukha ng teacher ko. Sabay pa na lang talaga bang nararapat ako sa kursong ito? Mo calculus, tapos may micro tsaka macroeconomics pa. Yan yung mga talagang tinamblingan ko, kuyang. Lahat yata ng santo tinawag ko, pati sa Santa Mesa natawag ko dahil dyan. Di ba? Wala pa rin. Nag-shift ka. Wala akong magagawa. Dahil kung sabi ko nga sa inyo, kung hindi ako nag-shift, baka ngayon nag-aaral pa ako. Baka stakeholder na ako ng Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa sa tagal ng pag-aaral ko, di ba? Baka pati dun sa tabing ilog na. Ay, malamang. Sinakop mo na. Malamang sarilinin ko isang departamento ron. Anyway, nakukwento lang dahil may pinaghuhugutan itong pag-aaral di ba? Kagaya nga mamaya kung tayo papalarin ito lang magiging problema, mas lalaliman pa po natin ang talakayan kaugnay dito sa panukalang mas paikliin. Gawing 3 taon na lamang ang pag-aaral sa kolehiyo. Pasada Balita. Sa detalye pa ng ibang headlines, iginiit ng Department of Labor and Employment National Capital Region na napapanahon ang ipinatupad na 50 pisong dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa NCR. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni DOLE NCR Director Sara Mirasol na dumaan sa masusing pagsusuri ang kanilang ipinatupad na aumento. Ang aming tiningnan at kinonsider ang gross domestic product at also po tiningnan natin yung inflation rate as well as yung pinaka-latest na unemployment rate. Ang computation po kasi namin ay base din po sa mga data na nabanggit ko at yun lang po ay mga ilan po sa mga inputs na kinonsider natin para magkaroon po ng wage increase ng 50. Ugnay nito, pinawi ni Attorney Mirasol ang pangamba ng mga maliliit na negosyo dahil sa ipatutupad na taas sahod. First is, meron po tayong exemption. Ito po yung mga retail or service establishments employing less than 10 workers. At yung mga nasalanta po, pag may calamity, exempted naman sila. Pero hindi ito automatic. Sila po ay kailangan mag-apply for exemption sa wage board po. Meron din po tayong sinasabing meron daw po under BMBE law na pag ang establishment whose capitalization is less than 3 million ay pwede pong maging exempt sa minimum wage. Yan po ang tinig paliwanag ni DOLE NCR Director Sara Mirasol sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Inihain sa Kamara ang House Bill number 55 o Equal Pay for Equal Work Act na layunin buwagin ang regional wage rate upang magkaroon ng pantay-pantay na sahod ng mga manggagawa sa buong bansa. Ang naturang panukala ay isinusulong ni Albay 3rd District Representative Adrian Salceda upang palitan ang itinakdang minimum wage sa iba't ibang bahagi ng bansa ng isahang batayan para sa sahod. Ginawang hakbang bilang tugon sa matagal ng hamon pagdating sa inequality o hindi pagkakapantay-pantay ng sahod ng mga obrero. Layunin din itong i-decongest ang Metro Manila at ibaba ang antas ng kahirapan sa bawat lalawigan. Target din ng bill na ipatupad ng dahan-dahan ang National Basic Wage sa loob ng 5 taon kung saan magpapatupad ng taunang wage adjustment sa bawat rehiyon hanggang ang lahat ay magsalubong o magpantay kung magkano ang maipatutupad na halaga. Bukod sa regional wage hike, isinusulong din ang panukala na alisin at buwagin ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards at ipasalo o iatas ang tungkulin sa pinalakas na National Wages and Productivity Commission.
Pasada Balita. Your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitaan-kabalitaktakan. Ako, agree ako dyan. Agree ako dyan na gawing pantay-pantay ang sahod. Alam mo kung bakit? Bakit? And at the same time, dagdagan yung mga malalaking kumpanya sa mga lalawigan. Dapat naman. Alam mo kung bakit? Para mahikayat yung mga nuknukan ng daming tao sa Metro Manila na bumalik ng probinsya. Siksikan na rito. Kaya lang naman sila nagsisiksikan dito dahil akala nila nandito lang lahat ng oportunidad Tsaka mas iba ang sweldo rito. Hindi nila naiisip na pag tumungtong ka ng Metro Manila, daggag ka sa problema sa pasahero, sa traffic, okay, mas maganda sweldo mo. Pero kung itutugma mo naman sa gastusin mo, ganun din. Whereas kung nasa probinsya ka, masariwa ang hangin, bihira ang masikip na daloy ng trapiko maliban sa Baguio City. At saka doon sa probinsya, pumunta ka lang ng kapitbahay mo, masipag ka lang, hindi ka magugutom Oo naman. 'Di ba? Kasi ang lawak ng taniman doon 'Di ba? Ako noon pa, kagaya nga nung binabanggit ko sa nung nasa malaking himpilan pa ako. Tinry kong kasi in preparation sa retirement ko, na pagkaedad ko Gusto ko, ilipat nyo ako sa probinsya na choice ko, na pwede ko ilagay doon ang pamilya ko. Para, kumbaga, in preparation sa retirement, maganda na yung pwesto ko doon, sariwang hangin, hahaba ang buhay ko. Ang kasagot-sagot yung simpleng employment ko dito sa Metro Manila, pag itinapat ko doon sa manager ang dating, sabi ko, ganun kalayo ang disparity ng sweldo? Yes, sir. Wala na akong nagawa. Ngayon, noon pa, sinasabi ko sa mga congressmen, sa mga senators, at saka sa opisyal ng gobyerno, damihan nyo po ang magaganda at malalaking infrastructure project, mga opisina nyo, yung satellite offices nyo, ilipat nyo sa mga region, sa Visayas, Mindanao. Para yung mga taga Visayas, Mindanao, hindi na pupunta ng Luzon at Metro Manila, doon na lang sila magko-concentrate. Kasi ang Pilipinas naman, Luzon, Visayas, Mindanao yan Hindi lang naman Luzon. Though, ang sentro talaga, nasa Luzon. Luzon talaga. Pero siguro it's high time para talagang i-nationwide yung yung distribution ng scattered para kung halimbawa yung mga gustong bumalik na ng talagang lalawigan nila sa Visayas at Mindanao, pabalikin na natin. Mababawasan pa yung problema ng Luzon. 'Di ba? Kung gugustuhin naman kasi pwede. Pwede naman talaga. At isa pa, tandaan nyo po ang daming lugar sa Mindanao na hindi nyo pa nakikita. Totoo. Na pag nakita nyo, walang itatapat ang El Nido, ang Palawan at ang Boracay. Then pag tinignan nyo yung kala nyo napaka-crystal clear, kala nyo ang babaw. Sobrang puti. Yung pala napakalalim na pero ganun pa rin kalinaw ng tubig. Malinaw yung tubig, no? Tapos kailan tayo punta? Siargao is one. Siargao is waving. Di ba? Ang sa akin lang, bakit hindi nyo gawin? Di ba? Kaya nga kayo may mga kinatawan di ba? Bakit hindi nyo i-propose na maging ganyan? Matagal na yan. Long overdue. Correct ka. Since time immemorial. Sayang sayang kung di may explore ng todo yung ibang lugar sa Visayas at Mindanao. May mga potensyal Wag lang popolitikahin at wag lang iko-korupsyon. Yan lang naman Cagayan is number 1. Oo. Diba? Cagayan. Ano pa? Sa Bicol pa. Bicol. Hindi, Luzon pa rin yan Luzon pa rin. Diba? Sa Visayas, marami. Tawi-tawi, ang ganda ng tawi-tawi. Diba? Basilan. Gusto mong pumunta? Sambuanga. Sambuanga, gusto mong pumunta? Sambuanga na. Sambuanga na. Ay, samantala, anukalang batas na mas magpapalawak sa income tax exemption inihain sa Senado. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Isinusulong sa Senado ang mas pinalawak na income tax exemption. Ito ang nilalaman ng panukalang granting increase in take-home pay for all working Filipinos o Ginhawa Act na inihain ni Senator Sherwin Gatchalian na naglalayong mabigyan ng ginhawa ang mga kababayang kabilang sa income earning segment. Kung may sasabatas ang naturang panukala na inihain ni Gatchalian, may exempt sa income tax sa mga empleyadong kumikita ng hanggang 400,000 kada taon o kumikita ng 33,300 kada buwan. Gayun din ang mga tumatanggap ng bonus ng hanggang 250,000 kada taon
ay exempted na rin sa income tax. Tatanggalan na rin ang income tax ang binabayarang service charge na katumbas ng tips para sa mga waiters na nagsiservisyo sa mga restaurant. Gagawin na rin income tax free ang night differential, holiday pay, overtime pay at hazardous pay para sa lahat ng mga empleyado at hindi ito limitado lamang sa mga minimum wage earners. Ang naturang panukalang batas sa isa sa mga ifinile ni Senator Gatchalian bilang ito yung mga kanyang pet bills na isusulong kapag nagbukas na ang sesyon ng 20th Congress. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Matala, katanggap-tanggap, ngunit hindi pa rin sapat ang dagdag 50 pesos na sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Ito ang iginiit ni Federation of Free Workers President at nagkaisa Labor Coalition Chairman Attorney Sani Matula. Ayon kay Matula, dahil dito ang iginiit na Matula na ang pangangailangang isulong ang 200 peso nationwide wage increase. Itong 50 pesos ay only 7.75% ng 645 daily wage sa NCR. At ito po ay malayo dun sa 200 pesos na mayroon ng almost consensus ito from yung 100 to 200 pesos ay may consensus na dyan ang Senado at ang House, kaya pinoporso po natin yan. Maasa naman ang labor leader na muling mabubuhay sa 20th Congress ang panukalang batas kasabay ng panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isama sa kanyang ika-4 na State of the Nation address ang naturang issue. Tinututukan natin ang pag-refile nito sa House at pagkakaalam ko, final na ito ng TUCP, ng Kamanggagawa at ng Akbayan. At yung ating Makabayan Block ay 1,200 ata yung kanilang proposal. Kaya nasimulan na natin ito. Tampo ang tinig ni nagkaisa Labor Coalition Chairman at Federation of Free Workers President Attorney Sani Matula sa panayam ng DWIC. Pasada Balita. Samantala, tinawanan lamang ng non-profit organization na Ibon Foundation ang inaprobohang 50 pesos sa dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, malayo ang ibinigay na dagdag sahod sa kinakailangan ng isang manggagawa para mabuhay ng disente. Anya, pinaasa lamang ng pamahalaan ng mga manggagawang Pilipino matapos bumagsak sa 50 pesos lamang ang panukalang 200 pesos wage increase. May tuturing din anyang barya lamang para sa mga negosyante ang 50 pesos at hindi pa ito aabot sa 1% ng kanilang kabuang gastusin. Pasada Balita. Ngayon pa rin niya, Pangulong Marcos tiniyak ng pakikinggan ang lahat ng stakeholders sa usapin ng wage hike. Wala naman sa palasyo ng Malacanang, Patrol 13 Gilbert Perdes. Binigyan diin ng Malacanang na nananatiling bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makinig sa lahat ng sektor kabilang na mga manggagawa, negosyante at mamumunan upang makabuo ng mga desisyong makabubuti para sa magkabilang panig. Ginawa ni Presidential Communications Office at Undersecretary Claire Castro ang payag sa gitna ng panukalang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Sa briefing dito sa Malacanang, ibinahagi ni Castro na patuloy na pinatutupad ng administrasyon ang mga programang layong mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Kabilang dito ang pagdaraos daw ng mga job fair na anyay nakalikha na ng 170,000 na trabaho mula 2022 hanggang Mayo nitong kasalukuyang taon. Dagdag pa niya, umabot na sa 350,000 ang mga trabahong nalikha sa buong bansa mula noong 2022 hanggang 2024. Bunsod naman ng higit 27 billion US dollars na halaga
ng pamumuhunan na pumasok sa Pilipinas. Matatandang inanunsyo ng DOLE na nagpalabas na ng wage order ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR na nagbibigay ng dagdag na 50 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Engineer Winner Contehino, oras muna sa udyat. 26 at kalahati minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. Oras. Naganap ng alas 6:30 na po ng morning. Sa pagkakataon ito, alamin na po natin kung ano nga ho ba ang atin pong aalmusalin, ang atin pong ihahandang pananghalian hanggang sa hapunan. Altang nga po natin mamaya, alamin natin kung ano yan mula po sa ating ina. Ina ninyo, ina ko, ina mo, ina nating lahat sa palengke. Walang iba palengke Queen Aling Beth Samson. Aling Beth. Magandang morning. Good morning mga ina nyo rin. Araw-araw, ina nyo rin. Ayan, John Drew Balungay Pandesal. Aw. Ang almusal. Purito ng mga Yan. kasamahan natin yan. Gaano kalaki? Yes. Mm. Okay na rin kesa naman yung 2 piso, isa na maisusok mo sa Parang loob bubble ng gum. ting-ting mo. O, diba? Sa 5 amin, piso isa, pero may mahilig. kaparasong cheese. Correct. Malunggay pandesal, cheese pandesal, malunggay pandesal. Sa 40 pesos, 8 ang 5 piraso, ay 40 pesos yan. Since John tsaka Drew, nagbaba na yung presyo ng sardinas, yung 2 sikat na sardinas na hindi ko nababanggitin, ay bumaba ng piso. So, magsasardinas kami palaman doon sa malunggay. Kahit walang palaman, pwede naman yan eh. Napagtripan ko lang buksan yung Actually isang po, sardinas Aling ko. Beth, maraming nagugustuhan yung pandesal, lalagyan mo ng keso. Tapos Opo. sasawsaw mo sa mainit na kape. Kaya lang Correct. dahil sa issue ng impeachment, maraming nadismaya sa cheese. Naisingit pag mo yun- yun. John, yung cheese na nasa loob ng pandesal, abay hawakan mo maigi. Pag lilipad yan ng hangin, lilipad ng hangin yan. So sobrang nipis. Yes. Kabaligtaran Halos ng hindi mo isang na nga cheese. Halos hindi mo na nga makita. Makapal, Pagka hindi mo pinabayaan, kasi may lilipad subo. talaga yung keso. Kaya Yung kailangan, manok. hawakan mo maigi yung pandesal. Isa rin yung maigi para hindi lilipad yung keso. Ayun. So, 67 pesos John sa kadrong almusal ko dahil sa 40 pesos na pandesal at 27 yung aking isang lata ng sardinas. Sa tanghalian ng tapuran ko, pinag-isa ko na lang kasi masarap naman to. Kaya hanggang tanghali, hanggang gabi. Apritadang manok. Oy, ang sarap naman Oh, yan. gusto ni Kompletos Drew yan recados eh. ba ang pritadang manok? Correct. Oo, kahit di ko konti, kompleto yan. Siyempre, may bigas muna akong 40 pesos. Yung 1 kilo ng manok ko, 220 yan. Buong manok yan. Bumili ako ng isang maliit na tomato sauce na 28 pesos ang isa. Ang bawang at sibuyas ko, 15 pesos. Red bell pepper at paminta, 30 pesos. Siyempre, may carrots ako, tsaka sa patatas na hiniwa ko ng cubes, 20 pesos siya. Mura lang ang carrots eh. So, mantika ko, 20. Pwede rin lagyan Para green suma- fish yan. Hindi ko na nilagyan Hindi eh. na nilagyan. Kasi Garbanzos. Di na ano yun, hindi hindi na nakakaasim yun, apritada Jun eh. Ba yung sa Baka hindi garbanzos? tumagal hanggang gabi. Hindi ko na nilagyan kasi nakakaasim yun. Matigas-tigas pa. Pero ito, pampasarap. Beaver spread. Yan. Tama. So, kompleto ka na. Andyan ang lahat, di ba? So, yung aking tanghalian na 408 pesos at yung aking 67 pesos ng almusal, 475. May 25 akong panghulog sa alkansya. Ayos. Di ba? Masarap ang aking apritadang manok sa maghapon. Anyway. Nung part po ng diba? manok ang gamit nyo, Aling Beth? Abay, nang biling ko, John, pinakilo ko isang buong manok na, pero kompleto. Social. Ayos. Kasi pagka Sakyan, choice cut, kompleto. mas mahal eh. Gusto ko Mahal talaga. Eh kung picture. bibili mo talaga, i-rumble na yung picture. isang buong manok, makakatipid ka pa. Po. So, is Ayan. binabanggit mo picture. Yun ang Picture. pinakamalaman. Kaya lang yun ang para sa akin ang pinakawalang lasa na part ng ano. Bakit? Pinakamasarap Matabang din yung, yan eh. yung gulugod, yung may buto-buto. Tsaka yung leg Kasi parang, part. yes, parang sarap. walang sarap pag wala kang hinangat-ngat-ngat ng konti, pinapangus-pangus. Gusto ni Winner yung bandang puwet daw. Oh, chicken ass nga ang gusto niya paborito eh. Ay, yung koko tsaka palong. Mataas ang dugo yan. Anyway. Anyway, sige Yes, po, Aling Beth. Para sa Altang Pasada Balita, palengke ko ng DWIC Beth Samson.
nagbabalita ng tama. At syempre, nagbabudget tayo ng araw-araw ng tama, di ba, Drew John? Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, tutol o kontra si Employers Confederation of the Philippines sa President Sergio Ortiz Luis sa inaprobahang 50 pisong dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Aminado si Ginoong Ortiz Luis na may mga employer na umaangal sa dagdag sahod lalo't may malaking epekto ito sa kanilang mga negosyo, partikular sa mga micro, small and medium enterprises. Kinontra naman ng ECOP ang pahayag ng mga labor group na makabubuti ang aumento sa lahat ng mga empleyado. Reality check lang, Ito binibigay na ito para sa small minority lang ng workers. Hindi totoo yung para sa mga manggagawa to. Ang covered yan, mga 16% lang nung 52 million in the employment market. Ibinabala rin ni Ortiz Luis na ang posibilidad na magkaroon ng negatibong epekto sa mga foreign investor ang inaprobahang wage hike. Ang dami na nga natin problema. Kulilat na nga tayo pag mga investor. Dadagdagan mo pa, tatakutin mo yung mga investors sa ganyan. Lalo na nawawala ng employment. Yan po naman ang tinig pangamba ni ECO President Sergio Ortiz Luis sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Tiniyak ng Kamara na mas palalakasin pa nito ang relasyon sa Senado upang tumaas ang tsansang maipasa ang 200 peso legislated wage hike bill sa 20th Congress. Ito ayon kay House spokesperson Attorney Princess Sabante ay upang ipagpatuloy ang diskusyon at konsultasyon para maaproba ng panukalang batas na itaas ang arawang sahod ng mga manggagawa. Kabilangan niya sa magiging hakbang ng 20th Congress ang pakikipag-usap sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging sa mga mambabatas, labor sector dahil nagsilbing strong starting point ang 19th Congress matapos makuha ang suporta ng naturang sektor. Nilinaw din ng tagapagsalita ng Kamara na bagaman wala sa unang mga panukalang batas ni House Speaker Martin Romualdez ang wage hike bill, hindi anya nagbabago ang suporta nito sa usapin na itaas ang sahod ng mga obrero. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, tiniyak ng Malacanang na pakikinggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sentimiento ng publiko kaugnay ng muling pagsapi o pag-anib ng Pilipinas sa International Criminal Court. Kasunod ito ng ilalabas na survey ng Octa Research na nagsasabing mas maraming Pilipino ang pabor sa muling pagpasok ng bansa sa ICC. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na bagamat hindi pa huling napag-uusapan sa palasyo ang issue, bukas naman anya ang Pangulo sa mga saloobin ng taong bayan. Ayon pa kay Yusek Castro, abangan na lamang sa mga susunod na araw kung ano magiging opisyal na posisyon ng Pangulo sa naturang sensitibong usapin. Pasada Balita. Samantala, 50 million pesos na donasyon ng PAGCOR sa Bureau of Immigration inaasang magpapabilis sa deportation ng mga POGO workers. Ang pag-ulat mula kay Patrol 24, Jun Samson. Kumpiyansa ang Bureau of Immigration na mas mapapabilis na ang proseso ng deportation sa mga POG workers na naaresto sa magkakahiwalay na operasyon. Ito ay makaraang lumagda sa isang kasunduan ang Bureau of Immigration at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Layunin sa nilagdaang Memorandum of Agreement na makapagbigay ng asiste sa pagsuporta na mapadali ang pagpapadeport sa mga illegal na dayuhang trabahador sa POGO. Pinangunahan mismo ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco at BI Commissioner Joel Anthony Biado ang paglagda bilang mga principal signatories. Sa ilalim ng kasunduan ay inaasahang magbibigay ng tulong o 50 million pesos ang PAGCOR sa BI na ilalaan para sa nasabing deportation proceeding. Patrol 24, June Samson. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Radio.
araw po ito mga kabalitan, kabalitaktakan. Pinalad tayo na makakausap ang maituturing ng suki ng programa. Si Senate Committee on Basic Education at Ways and Means Chairman, Senator Sherwin Gatchalian. Senator Gatchalian, good morning. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo. DWIC LO Channel 23. Magandang umaga, John and Drew. Magandang umaga Good morning po, Senator. Magapakinig natin. Right. Unang-unang bumungad sa amin mukhang talagang na bullseye ang inyong mga ibinunyag tungkol kay Alice Guo na hindi pala natin ito kababayan. Ito pala ay isang Chinese national. Anong unang pumasok sa isipan niyo at reaksyon na Senator Gatchalian nang malaman niyo ang desisyong ito ng Manila RTC Branch 34? Sen. Diyan nasabi ko nga na ito ay panalo para sa mga naglilingkod o mga lingkod bayan natin dahil ang pagbibigay serbisyo sa atin dito sa ating bansa, lalo na kung nasa gobyerno ka, ay dapat sa mga Pilipino lang. Kung ikaw ay tatakbo bilang isang halal na lingkod bayan, dapat Pilipino ka rin. Dahil itong mga ganitong posisyon ay sensitibo to. At dapat mga kababayan lang natin, mga Pilipino lang ang pwedeng mag-okupa nitong mga sensitibong posisyon. Kaya panalo ito para sa atin lahat dahil natuklasan natin yung ganitong mga modus operandi ng mga taong may hindi maganda ang layunin. Pero marami po ang nagre-react na baka raw hindi lamang Alice Guo, hindi lang ito nag-iisa. At hindi po ito makaka-establish ng kanyang ikangay pwesto sa Bamban Tarlac kung wala po itong nakatulong or nakasabwat na mga kapwa natin Pilipino. So paano po ang susunod na hakbang ng isang Senator Gatchalian para matiyak na mapupuruhan o mabubulsay din yung mga sinasabing kasabwat ni Alice Guo? Sen. Diyan tama ka dyan, no? Kasi nung pagdinig namin lumabas na sa isang munisipalidad sa Davao del Sur ay meron silang in-issue 1,500 na late birth certificates, late registered birth certificate. So ang ibig sabihin nito, kasi itong si Guo Huaping yan, ang gamit niya, 'di ba? Nagpa-register siya, late registration siya nung 19 years old siya. At ngayon meron natuklasan 1,500 sa iisang munisipalidad sa Mindanao, sa Davao del Sur na nag-issue ng late birth certificate, birth certificate gamit ang late registration. So ang ibig sabihin nito, tama ka, no? Hindi ito iisa na pangyayari. Malamang meron pang ibang mga ganitong pangyayari rin. At yan naman ang ginagawa ng PSA ngayon pa isa-isa. Alam ko may mga nakanselan na sila ng mga 200 plus. No? At ito ay patunay na meron talagang umaabuso dito sa late registration natin. Umaabuso or talaga namang nagagamit at nagpapagamit na ibang mga kababayan natin, Senator Gatchalian? Tama, dahil una-una ang balita nga namin sa halagang 200,000 makakakuha ka na ng peking birth certificate, peking lisensya, peking national ID. Dahil nga inaabuso ito, no? Ginagawa nating yung prosesong madali para sa ating lahat. Pero may mga taong umaabuso naman at tama ka, may mga nagtatrabaho rin sa gobyerno na kumikita rin dito at ginagamit yung proseso para sa kanilang interes. Po. Go ahead. Kung kuyang Senator, kung hindi Pilipino si Alice Guo, so dapat siya ipa-deport. Pero paano naman yung mga kinakaharap niyang kaso rito, Senator? Sa ilalim ng proseso natin, ang proseso natin ngayon, dapat sagutin mo muna yung mga kaso mo bago ka i-deport. So, sa dami-dami ng kaso niya, ang dami niyang kaso may money laundering, may human trafficking, mayroong ito pang mayroon pang problema sa lupa na binibili niya. May mga lupa, ang dami niyang biniling lupa sa pangalan niya. Pa rin yata, may so pag sa atin ang mga Pilipino lang ang pwedeng bumili ng lupa, pero siya bumili siya ng lupa. So may forfeiture case pa na haharapin niya. No, so sa sobra ng daming kaso baka
At sa tingin ko matatagalan yung kanyang pananatili dito sa ating bansa. Opo, at ang binabanggit, di ba, isa sa mga kaso niyan, non-bailable na qualified human trafficking, Senator Gatchalian. Yun talagang nag-ugat dyan. Kung hindi pa pumotok itong Pogo, hindi na natin malalaman na mayroon palang mga ganitong peking Pilipino. Actually, ang ating hearing ay nakatutok doon sa Pogo sa Bamban. Dahil nga, diba, may tumakas at natuklasan na mayroon palang mga kinukulong, tinutorture sa loob nitong Pogo sa Bamban. Nung pumotok na ito, inimbestigahan, lumabas yung pangalan ni Alice Guo at tinignan din na nang masusi yung kanyang mga dokumento at lumalabas, peking Pilipino pala. Sen, ano mangyayari sa mga binabanggit mong ari-arian, yung mga naging sweldo niya sa loob ng ilang taong pagiging alkalde? Dapat ba itong bawiin? Dapat bang kunin ng pamahalaan? At kung makukuha ng pamahalaan, sino po makikinabang, Senator Gatchalian? Yung mga ari-arian niya, kukunin talaga yan ng pamahalaan ng gobyerno dahil hindi siya kwalipikado bumili ng lupa sa atin. Nakita ko, ang dami niyang biling lupa sa may Alabang, sa Las Piñas. Marami, lalo na nung bandang huli na nung naging mayor siya. Ang dami siyang binili. At yan ay hindi kasi pwede, pag hindi ka Pilipino, hindi ka pwede bumili ng lupa sa atin. Yan ang basic. So kukunin ng gobyerno lahat yan. Sa kanya po ba nakapangalan lahat yan? Paano kung naipasa po sa iba? Correct, nakapangalan sa kanya nung nakita namin. In fact, nakadeklara ito sa SALN niya. Wow. Paano po yung mga hindi nakapangalan? At saka yung halimbawang... Meron din ganun. Opo. Halimbawa, sa isa sa mga minamahal niya. Yung negosyo niya. Yung negosyo niya. Paano po yun, Senator? Meron din mga ganun. So, kukunin din ng gobyerno yan. At dahil nga sa ating sistema, kagaya ng mga korporasyon niya, nakapangalan to sa kanya, nakapangalan sa mga magulang niya, pero dineklara nila doon, mga Pilipino sila lahat. Yan lang. So, ibig sabihin ngayon, dahil nga yung si Go Huaping ay nadeklara ng hindi Pilipino, yung mga korporasyon rin nila, hindi na pwede nilang ariin dahil sa ating sistema, mga Pilipino lang ang pwede magtayo ng korporasyon. And speaking of deportation, Senator Win, with your indulgence, nag-donate ang PAGCOR sa Bureau of Immigration ng 50 million pesos para sa mabilisan o pagpapabilis ng deportation sa mga illegal POGO worker. Can you comment on this, Sen? Pero parang tumaas ang kilay ko rito eh. Well, alam ko yung sinasabi mo dyan, no? Sa una muna, dapat talagang i-deport na itong mga POGO workers. Kung wala silang kaso, i-deport na. Lalo na ibalik sa kanilang pinanggalingan dahil na-detect namin noong una, dinidivert pala. Kung ikaw ay, let's say, Chinese, dadaling ka pa, let's say, sa Vietnam o dadaling ka sa Malaysia, tapos natuklasan namin na tumataka sila sa Malaysia o sa Vietnam. So ngayon, dahil nga sa investigasyon, ang Bureau of Immigration, binabalik na sila diretsyo kung saan sila nanggaling. So kung galing ka China, China ka. Kung galing ka Vietnam, Vietnam ka. So importante yan dahil sa China, mahigpit ang kanilang batas pagdating sa sugal. At itong mga ito ay haharap sa China ng kaso sa illegal gambling. Kaya dapat ibalik sila sa China. Pero ang tanong ko nga, bakit kinailangan pong maglaan pa tayo ng ganitong kalaking halaga para sa mga illegal na POGO worker, whereas mas maraming kababayan tayong pwedeng makinabang dito sa perang ito, Senator Gatchalian? Oo. Yan ang isang naging problema natin dahil hinayaan natin sila na manatili dito sa ating bansa. Dumami ng dumami. Yun, ang problema kasi kung hindi natin gagastusan at walang pera itong mga ito, andito sila habang buhay. Niniwala po ba kayo, Senator Gatchalian, na walang naisubi itong mga to? Wala tayong choice Kasi pagdating sa deportation proceedings, talaga tayo ang gagastos doon. May dalawa kasing option. Una-una, pwede silang tawag nating involuntary deportation. Sila magbayad ng sarili nila, aalis nilang sila. Pero kung kagaya nito, mga POGO workers na nakita ko, mga ano rin to, pangkaraniwan na tao, wala silang choice kung hindi tayo talaga magde-deport. Kung hindi, mananatili sila dito sa detention center natin ng napakatagal. And with regards sa sanction, palitaan mo na yung kay Senator Tol. Ano reaction mo, Senator Gatchalian? At nadali si Senator Tolentino sa sa China, hindi pinapasok. Paano? Well, ako, ang pananaw ko dyan,
dinidepensahan ni Senator Francis ang ating soberenya. Dinidepensahan niya yung ating karapatan diyan sa West Philippine Sea. Tingin ko ito ay isang, para sa akin, karangalan nga to para sa kanya dahil sa kanyang paninindigan. Dahil mahirap talaga manindigan, no? Dahil kalaban mo napakalaki, pero nanindigan siya para sa ating lahat. No? Hindi naman to para sa kanya, yung kanyang paninindigan di pansarili niya para sa ating lahat to. And hindi ka ba susubok pumunta China o kaya Macau? Ako hindi ako masyadong, to be honest, hindi ako masyadong bumabiyahe. Kung bumabiyahe man, dito lang. Kung hindi ka interesado, baka gusto mong maging interesado kami. Subukin namin kung kami isasanction din ng China. Biro lang po. Anyway, baka may karagdagan ka pa po. Go ahead. Sige, habol natin itong hirit ni sinusulong ni Senator Gatchalian na pinaikling college education, Senator. Now, pinag-aralan namin mabuti to, Drew, no? Dahil lumalabas sa aming pag-aaral. Sa buong mundo, no, 214 countries, lahat ay K-12 na. No? So, sabi namin, talagang ganun na ang nagiging standard sa buong mundo. At tinignan din namin yung ibang bansa tulad ng Canada, yung tinatawag nating Commonwealth countries, Canada, UK. Ang kanilang kolehiyo ay 3 taon lang. Dahil ang konsepto nila, pagpasok mo ng kolehiyo, dapat kunin mo na lang yung major subjects. Kaya yun ang ating pinropose dito para mapaiksi natin ang pag-aaral sa kolehiyo. Pagpasok mo ay concentration mo na o major mo na at makakapagtapos ka na mas maaga. Right. Gustuhin pa naming palawakin at pahabain ang pag-uusap kaso natatalian naman ang kamay namin ng oras. Pero alam naman namin, anytime, pag kami issue, ready ka at suki ka na nga ng programang ito. Maraming salamat, Senator Gatchalian, sa pagkakataon. Sa susunod ulit. Salamat po, Senator. Right. Ingat po kayo. Thank you, sir. Good morning. God bless. Ingat. Po mga kabalitaktakan, si Senate Committee on Basic Education at Ways and Means Chairman Sherwin Win Gatchalian. Kakato ito, tanggap pa tayo ng pagulat mula sa labas ng impilan. Deportation proceedings, ipagpapatuloy ng Bureau of Immigration laban kay dating Bamban na Tarlac Mayor Alice Guo. Ang pag-ulat mula kay Patrol 45 Raul Esperas. Ikinatuwa ng Bureau of Immigration ang desisyon ng korte kung saan ay idiniklarang null and void ang pagkaka-Pilipino ni Alice Guo na gumagamit din ng kanyang alias o tunay na pangalan bilang Chinese. Sangayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biano, ang desisyon ng korte ay magpapatunay na maaari na nilang ipa-deport si Alice Guo na gumagamit ng pangalang Go Waping at ito ay nanalo rin bilang mayor sa isang munisipyo sa Tarlac. Idinagdag ni Commissioner Biado na ipagpapatuloy na nila ang deportation proceedings sa lalong madaling panahon. Raul Esperas, Patrol 45, magbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impirme Todo Lakas, DWIC. Pasada Balita! Samantala, Pangulong Marcos pinatitiyak ang maayos na proseso ng mga aplikasyon at transaksyon para makaakit ng mga dayuhang mamumuhunan. Tanya mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maayos na proseso ng mga aplikasyon at transaksyon para sa inaasahang pagpasok ng mga investor sa bansa kasabay ng pagpapatupad ng Capital Markets Efficiency Promotion Act. Sa isang event sa Taguig, binigyan din ng Pangulo at inatasan ang Securities and Exchange Commission na gawing simple ang kanilang mga proseso at tanggalin ang mga sagabal sa pagpasok ng mga investor sa bansa. Pinababawasan din ng Pangulo sa SEC ang mga gastos sa transaksyon at pagpapatupad ng mga kinakailangang reforma para mapunan ang kanilang responsibilidad sa harap ng nagbabagong panahon. Hinimok din ng Pangulo ang mga stakeholders at market participants na panatilihin ang transparency, pagkakapantay-pantay at maayos na pamamahala para pagkatiwalaan daw yung industriya sa loob at labas ng bansa. Binigyan din ng Pangulo na responsibilidad hindi lamang ng gobyerno kundi pati na rin ng pribadong sektor at publiko
sigurado ang pagpapanatili ng matatag na merkado. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Totong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Madalang dalawang high mobility rocket systems isinalang na sa test fire ng Philippine at US Armies. Buwan naman ang detalye mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Isinalang sa test fire ng Artillery Regiment ng Philippine Army at 25th Infantry Division ng US Army Pacific ang dalawang high mobility rocket systems o HIMARS kasabay ng isinagawa nilang Operation Spartan Strike sa Palayan City, Nueva Ecija. Pinahusay sa pagsasanay ang interoperability, tactical proficiency at synchronized kinetic effects ng HIMARS sa isang kontroladong lugar. Hinasa din dito ang pagbibigay suporta sa mga fire strategy habang nagsasagawa ng kolaborasyon ang dalawang pwersa. Lumabas sa isinagawang fire test na may kakayahan ang rocket system na tamaan ang mga target na lampas sa kapabilidad ng Philippine Army. Dagdag pa ng militar na hindi naman madaling patamaan ang HIMARS dahil kaya nitong magpalipat-lipat ng pwesto sa loob ng battlefield. Ito si Patrol 17, Chopel Peleño para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, sinimula na ng Metropolitan Manila Development Authority ang clearing operation sa paligid ng Gumuhong River Wall sa Barangay San Jose, Navotas City na nagdulot ng malawakang pagbaha doon. Giniba ng MMDA Metro Parkways Clearing Group ang ilang abandonadong bahay at istruktura sa nasabing lugar kahapon. Tugon ito sa hiling mismo ng lokal na pamahalaan na agarang aksyonan ang pinsalang naidulot ng nasirang wall. Bunsod dito, tiniyak naman ng MMDA ang patuloy na pagtulong hanggang sa tuluyang maibalik ang kaayusan sa nasabing lungsod. Pasada Balita. Tabayanan niyo po ang napakagandang paalala naman mula sa aming nag-iisang boss, the Edgard A. Cabangon. Ng Senado, formal lang inihain ng panukalang gawing 3 taon na lamang ang kolehiyo. Pasada Balita. Sole, binawi ang pangamba ng mga maliliit na negosyo sa gitna ng inaprobahang dagdag 50 pesos na sahod sa Metro Manila. Pasada Balita. Pangulong Marcos tiniyak na pakikinggan ang panawagan ng taong bayan kaugnay sa muling pag-anib ng bansa sa ICC. Pasada Balita. DOJ nagpasaklolo na sa Japan para mahanap ang mga nawawalang sabungero. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, Bangko Sentral ng Pilipinas nakapagtala ng mas mababang inflation rate para sa buwan ng Hunyo. Pasada Balita. Dito sa ibang dagat, Thai Prime Minister sinuspindi na ng Constitutional Court. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala bigong umabante sa Wimbledon. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng bawang sa katawan, alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Filipina Broadway star Lea Salonga na biktima din ng AI-generated content. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa detalye pa ng ibang headline, kinumpirma mismo ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na formal lang humiling ang kanyang tanggapan ng tulong sa Japan para sa mga special equipment na gagamitin sa paghahanap sa mga posibleng labi ng mga nawawalang sabongero na sinasabing itinapon sa Taal Lake. Ayon sa kalihim, sumulat na sila sa Japan pero sa ngayon, mga equipment muna ng Bureau of Mines and Geosciences ang kanilang gagamitin para masuri ang lake bed o pinakasahig ng lawa. Ipiniliwanag ni Secretary Rimulya ang kahalagahan ng mga special na equipment para maisagawa ang masusing paghahanap sa pinakailalim ng Taal Lake. Walang eksaktong petsa na ibinigay ang kalihim kung kailan ito sisimulan pero sinabing dapat maisagawa ito sa lalong madaling panahon o
forthwith. Pasada Balita. Samantala, pinahintulutan na ng Department of Interior and Local Government si Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte na tumayo bilang acting mayor ng lungsod habang nakapiit pa ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands. Sa inilabas na pahayag ng DILG, sinabi nito na si Mayor Baste ang magsisilbing alkalde. Si Vice Mayor Baste magsisilbing alkalde ng Davao City dahil sa temporary legal incapacity ng ama nito. Itinalaga naman ng ahensya ang first-ranked na sangguniang panlungsod member na si Rodrigo Duterte II bilang acting Vice Mayor ng lungsod. Ipinaliwanag ng kagawaran na legal ang nasabing aksyon upang maipagpatuloy ang panunungkulan sa Davao sa kabila ng gumugulong na kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Pasada Balita. Inihain naman ni late First District Representative Martin Romualdez ang panukalang batas na layong ilibre ang milyong-milyong OFW, land-based man o sea-based sa pagbabayad ng premium contributions sa PhilHealth. Sama ni Speaker Romualdez bilang may akda ng House Bill No. 2, sina Tingog Party List Representatives Jude Asidre at Andrew Julian Romualdez. Ayon sa kinatawan ng unang distrito ng Leyte, layon ng panukala na patatagin ang serbisyong pangkalusugan ng bansa para maging mas maayos, pantay at handa sa oras ng pangangailangan. Nakapaloob sa panukalang batas ang mga reforma sa Republic Act 11223 or Universal Healthcare Act. Bibigyang diin ng panukala ang probisyon sa pagbabawas ng kontribusyon at ang pagbabawal sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Alinsunod sa panukala, kalahati ng premium contributions sa mga OFW dapat bayaran ng national government, habang ang nalalabing kalahati magmumula naman sa kanilang mga employer. Pasada Balita. Sa iba pang balita, iginagalang na Malacanang ang plano ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na bumaba ng pwesto para mag-apply bilang susunod na ombudsman. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro, sa ngayon ay wala pang kalinawan kung may basbas ng Pangulo ang plano ng kalihim dahil wala pang natatanggap na shortlist o listahan si Pangulong Bongbong Marcos ng mga pagpipili ang papalit kay Ombudsman Samuel Martires. Hindi rin kinumpirma ng palasyo ang pahayag ni Secretary Remulla na naipaabot na niya ang intensyon sa punong ekotibo. Nilinaw naman ni Jose Castro na hindi pa tuluyang nababakante ang pwesto ng Justice Secretary at wala pang inihahandang listahan ang Pangulo sa posibleng pumalit sa kalihim sakaling matuloy ang pagbakante nito sa pwesto at tanggapin ng Judicial and Bar Council ang kanyang aplikasyon. Pasada Balita. Ikinukonsidera naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga panawagan na buksan sa publiko ang paghimay at pagtalakay ng Bicameral Conference Committee sa panukalang pambansang pondo. Ayon kay Palace Press Officer Communications sa Undersecretary Claire Castro, nirerespeto ng Malacanang ang independence o hiwalay na kapangyarihan ng Kongreso at Ehekutibo. Pero sang-ayon din anyang Pangulo na maging transparent o tapat sa publiko ang anumang proseso o transaksyon ng pamahalaan. Tugon ito ng Malacanang sa pahayag ng pinsan ng Pangulo at re-elected late Representative Martin Romualdez na suportado ang panawagang isa publiko ang gagawing diskusyon ng BICAM kapag gumulong na ang proseso ng national budget. Layon ng Open BICAM na buksan sa publiko ang kanilang mga deliberasyon para makita ng taong bayan at stakeholders ang proseso sa pagtalakay ng pambansang pondo. Magugunit ang kinwestiyon ng BICAM ng ng nakarang kongreso matapos madiskubre ang ilan na sinasabing isiningit at tinapyas na pondo sa nooy panukalang 2025 national budget. Pasada Balita. Oras po na 10 sandali makalipas ang ikapito ng umaga. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ito pong mainit pa rin po na issue sapagkat meron pa rin mga
kaso, mga disqualification cases at syempre yung mga late proclamation kahapon kagaya po sa proklamasyon ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro. At nagkagulo po dyan, nagkainitan pa, nagkaroon pa ho ng tensyon. Dahil sa kabilang linya po natin, ang chairman po ng Commission on Elections, si Attorney George Garcia. Magandang umaga po, Chairman Garcia. Maraming salamat po sa inyo po pagpapaunlak. Magandang umaga, Sir Drew at Sir John. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Morning po, Chairman Garcia. Ang pagkakaalam namin, pagkatapos ng eleksyon at proklamasyon, medyo pahinga-pahinga at focus sa ibang trabaho ang COMELEC, Chairman Garcia. Pero mukhang may humahabol pa. Sir John at Sir Drew, una muna, tama po kayo, may mga kaso pa kasi na pending sa COMELEC, whether national candidates o kaya yung local candidates. So alam niyo po naman po, pag national candidates, kahit po sila ay, pagka po sila ay naproklama na, mawawalan po ng jurisdiction ang Commission on Elections. Samantalang kapag ka local po, kahit po naproklama, nagseserve na, nanunungkulan, nandiyan pa rin po ang jurisdiction ng COMELEC, pwede po rin po namin silang matanggal. Ngayon po, yung mga kahapon, yan po ay tungkol sa isang national position, congressman po ng Marikina, and therefore, yung jurisdiction po kasi ay nasa COMELEC pa dahil hindi po kami nagproklama. Pagka po walang proclamation, wala pa pong miyembro ng House of Representatives, and therefore, hindi po papasok ang kapangyarihan ng House of Representatives Electoral Tribunal. So, ibig sabihin, hawak nyo pa po ito, saklaw nyo pa po itong kay Congressman-elect Marcy Teodoro, Chairman. Dahil nagsuspend po kami ng proklamasyon niya and therefore, niresolve muna namin yung kaso ng disqualification at pagkatapos po niya, naging final and executory yung decision 5 araw pagkatapos ito na ma-promulgate. Okay. So, itong, although na-proclaim na siya, no? Pero, kahapon po, Chairman, tila ang sinasabi ho ni Congressman Marcy Teodoro, iniipit yung kanyang proklamasyon at katunayan, magsasampa po siya ng patong-patong na kaso dito po sa City Election Officer po ng Marikina na si Dave Villarosa. Ano ho ba ang kwento sa likod nito? Bakit humantong sa ganon, Chairman? Dapat po maunawaan ng lahat na ang proklamasyon na ay ginagawa ng mga Municipal Board of Canvassers, City Board of Canvassers, Provincial Board of Canvassers at National Board of Canvassers. Yan po mga City Board of Canvassers halimbawa, katulad dyan sa Marikina, hindi po namin pwedeng diktahan yan ng COMELEC sapagkat ang miyembro po niyan ay hindi po taga-COMELEC lang. 3 po yan. COMELEC, City Prosecutor ng Marikina at syempre yung City Superintendent ng DepEd. So sila po ang may decision dyan kung kailan nila ipoproklama, kung kailan nila gagawin yan, kailan ang date, basta as far as the COMELEC, nailabas na namin yung desisyon na kung saan sinasabi namin ang dapat na iproklama at nanalo ay si Mr. ngayon ay Congressman Marcy Teodoro. Po. So Chairman, sino ang anong dapat na mangibabaw dito? Kayo o itong local? Ang local po lang. Tapos na po yung trabaho ng COMELEC kasi natapos na po. Yung local namin ng COMELEC, depende po yung naging boto nila. Usually, they will always vote by a majority. Kung halimbawa 3 sila, kailangan majority, 2. So kung ang 2 ay nagsabi, ayaw nilang proklamasyon kaagad, ayun po masusunod sa kanila. Ang mangyayari, localized na pala itong issue na ito at bagamat ganun ang insidente, anong may tatawag kay Marcy? Congressman na ba kagad? Ngayon po, dahil naproklama siya kahapon, congressman na po siya, and therefore, pumapasok na po yung probisyon ng konstitusyon na kung may mga issue pa laban sa kanya, maliban na lang kung hindi pa siya makakapag-oath, ay congressman na siya, and therefore, dapat sa House of Representatives Electoral Tribunal ang lahat ng mga issue. Alright. How about naman po yung kay Ginoong Joey Uy? Yung kay Joey Uy po, nagkaroon na ng desisyon ng COMELEC NBank at naghihintay na lamang ng 5 araw ng tinatawag na finality na kung saan pag nakatapos ng 5 araw, katulad nung nangyari kay Congressman-elect Marcy Teodoro, ay maaari na rin po magproklama ang City Board of Canvassers ng Manila.
Pero mukhang hindi po rito natatapos ang usapin, ano po, Chairman Garcia, dahil mukhang syempre, as usual, ang binabanggit nitong si Ginoong Uy, nagsalita ang mamamayan ng Maynila, lalo na yung ika-anim ba to? Ika-anim na distrito. 6th district. At mukhang hindi sila titigil hanggat hindi ikangay na itutuloy yung kanilang ipinaglalaban, Chairman. Ito, localize na rin po ba ito? Apo, tama po kayo dyan. Una na, ang kaso ay dinala na sa Korte Suprema. Naghihintay tayo kung ang Korte Suprema ay mag-i-issue ng restraining order against the Commission on Elections. Kasi po kung hindi, magtutuloy-tuloy ang proseso katulad na nangyari dyan sa Marikina na kung saan magkakaroon ng proklamasyon. Pero gusto lang din natin sabihin, alam niyo po may desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Velasco versus Comelec involving the mayor ng Sasmuan, Pampanga. Ang sabi ng Korte Suprema, kapag kami disqualification case ang isang kandidato, kahit na nanalo pa, the will of the people cannot prevail over the rule of law. And therefore, yung po ang dahilan kung bakit hindi nawawala ang jurisdiction ng COMELEC, lalo sa local positions, na kahit na proklama na, pwede pa rin kami magtanggal ng mga kandidatong nanunungkulan na. At kung sakali naman, ito ay national position, pagkatapos po ng proklamasyon at makapag-assume bilang congressman o senador, pwede pa rin po ma-question yung kwalifikasyon o pagkapanalo ng naturang congressman or senador. Pero normally po, pasensya na, Chairman Garcia, pero may mga kaso naman tayo na, kumbaga, patapos or tapos na yung termino bago po mailabas. Hindi po ba pwede? Yung iba naman, ang problema, kagaya nito, na nasolusyonan ng mabilis, nagre-reklamo naman yung nadehado na parang, parang ni-railroad naman yung kaso. So, paano po pwesto dyan ng COMELEC, Chairman Garcia? Alam niyo po, ito yung kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng komisyon. Katulad po, bago nag-eleksyon, ay wala po kaming pending na nuisance cases. Ni-resolve po natin lahat yan. At yung mga kaso ng national, ni-resolve na rin po namin lahat yan. Yung pong kadahilanan kung bakit dati nasisisi kami, bakit kami nati-TRO nitong mga nakaraang buwan nung kami nag-iimprenta na ng balota, sapagkat ni-resolve na namin ang lahat ng kaso. So yun po, whether i-resolve mo na maaga, i-resolve na medyo late, parehas pa rin po ang kakaharapin. Pero ang pinakamaganda, i-resolve na lang kaagad ng maaga para makapunta kung sino man ang hindi pinalad sa mas mataas na hukuman. Alright. Bukod po doon sa mga dito sa mga DQ cases ng mga kongresista, how about naman, ano pong update, Chairman, dito po sa party list po na Duterte Youth, kailan po kaya mailalabas ang desisyon? Ayan po, anytime malalabas na yan, sapagkat nagkaroon na po kami ng consultation noong nakaraang linggo, at hindi po kami nakapagproklama dyan, walang proklamasyon na nangyari, and therefore, ang jurisdiction ay nasa COMELEC pa rin. Hindi papasok ang jurisdiction ng ibang tribunal katulad ng House of Representatives Electoral Tribunal. Ngayon po, doon sa katanungan, maaaring maitanong nyo sino ang upo kung sakaling ma-disqualify o ma-cancel. Hindi ko po muna masasagot yun. Masyado pong maaga, presumptuous, kasi may posibilidad na kampihan namin yung naturang party list sa magiging desisyon ng majority ng ating pong komisyon. Okay. So yung 3 seats na kung sakali, no, na yun nga, kumbaga mabakante na nga itong kung ma-disqualify sila, assuming na yung 3 seats na yun bakante, 64 pa rin ba? 63 pa rin ba? O 64? Paano yung computation natin, Chairman? 63 po ang ating pong naiproklama. Tayo po'y merong pinag-uusapan ngayon sa Commission NBank na tinitingnan namin na talagang dapat siyata ay 64. Kasi 63.6 eh. So, ang tanong doon, kinakailangan ba namin i-round off? Nakalagay po sa saligang batas na ang miyembro ng House of Representatives na party list ay dapat 20%. Hindi dapat bumaba ito. So, ang 63 po kasi ay 19-point-something% and therefore, hindi po siya 20%. Doon technical, Oo. So, kung halimbawa, sorry, Chairman Garcia, kung halimbawa, na totally na ma-disregard na tong 3 seats bang nakuha ng Duterte Youth, yung mga next in line, yun po ang ipoproklama, matik? Yan po yung isang issue na kinakailangan i-resolve namin. Kami ba ay bababa o kami ba ay tataas doon sa mga nakakuha na ng ibang seats na nauna. So yan po ay isang bagay na hindi pa namin masasagot sa kasalukuyan sapagkat napaka-presumptuous nga po
sapagkat hindi pa naman po nakakancel with finality yung accreditation na naturang party list. So napakaaga po. Kasi nga posibilidad naman na hindi po makancel ang kanilang registration. Alright. Medyo matagal-tagal pa pala. Mahaba-habang usapan pa pala, Chairman Garcia, no? Opo. Pero alam niyo po, anytime na lang yan, yung desisyon patungkol sa naturang party list. Alright. Bago mo lang ilipat, with your indulgence, Kuyang Drew. Natanggap ng COMELEC, mukhang good news naman ito, natanggap ng COMELEC ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit sa loob ng 2 magkasunod na taon. At binabanggit na ito ang pinakamataas na rating na iginagawad ng COA kapag napagpasyahan ng auditor na inihanda ng Commission ng buong financial statement na sumusunod sa tamang financial reporting framework. Good news ito, Chairman, di ba? Opo, alam niyo po, Sir John, at yan po aming naaabot na yan ay historic sapagkat kahit paano pangalawang pagkakataon po ito nung nakaraang taon at saka ngayon after 85 years ay nagkaroon po ng tinatawag na unqualified opinion ang COA sa amin pong pananalapi, sa amin pong mga libro, sa kung paano namin ginagastos sa pondo ng sambayanan and therefore yan po ay dahil sa issue ng transparency at saka accountability. Ito po ay pinagsama-samang effort at gusto po natin mapanatili ito para naman kahit paano pinagkakatiwalaan ng sambayanan ang komisyon, lalo na sa paghawak ng mga pondo patungkol sa halalan. Dahil po dyan, personal ko po itong ipapahayag sa national broadcast na iboto si Chairman Garcia. Biro lang po. Congratulations, Chairman. Keep up the good work. Keep up the good work po. Speaking of, Chairman, speaking of trabaho, mayroon pang may BARM elections pa. Kamusta po ang inyong preparasyon? Ay, opo, tama po kayo dyan. Nung isang linggo tayo po ay nakipag-coordinate na sa mga law enforcement authorities sa Bangsamoro at nung nakarang araw naman tayo nagkaroon ng briefing tungkol sa update ng ating pong preparasyon. So far po, okay, so far so good naman po yung preparasyon natin. Tuloy na tuloy po ang October 13 Bangsamoro Parliamentary Election. Ito po ay automated election. At sa mga kababayan natin sa Bangsamoro, iba po yung balota natin Makikita niyo po yung pictures ng inyong mga kandidato, yung logo ng mga political parties na inyong pagpipilian at may nakalagay din pong option dyan kung ayaw niyong pumili ng mga pangalan o political parties na gusto iboto, meron pong none of the above na pwedeng yung po ang iboto nyo. Alright. Baka may karagdagan pa po kayong paalala, Chairman Garcia, lalo na doon sa mga kababayan natin na may mga agam-agam or pagtatanong pa rin kaugnay nitong katatapos pa lamang na halalan at yung nalalapit na halalan sa BARM. Go ahead po, Chairman. Apo, focus na po kami ngayon, Sir John, dito po sa ating posible din na barangay and SK elections ng December 1. Sapagkat hanggang sa kasalukuyan, wala pa po yung batas nagre-reset o nagpo-postpone ng barangay and SK elections. And therefore, yan po kasi ay manual na halalan at wala pong choice ang COMELEC kung hindi maghanda pa rin hanggang sa kasalukuyan. Alright. At Chairman, as always, maraming salamat po. Good luck, good morning at ingat po. Salamat po, Chairman. Maraming salamat po, Sir Drew. Sir John, mabuhay po kayo, programa natin at ang DWIZ. Salamat, sir. Alright. Po mga kabalitaktakan, si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pasada Balita. Isang Erwin Monti kong madulas. Si Attorney Erwin Aguilon. Kuyang, dito lang kami Pero good news yun yung binanggit natin kanina na unqualified for the magkasunod na 2 taon, unqualified opinion mula sa Commission on Audit. Sa iba pang balita, sinimula na ng Department of Social Welfare and Development ang pagpapadala ng mga ready-to-eat food pack sa tinatayang 25 major at critical ports sa buong bansa na pinangangasiwaan ng Philippine Ports Authority. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, makatutulong ang mga ito para sa mga naiipit o maiipit na pasahero sa mga pantalan sa oras ng kalamidad. Sinabi ni Asik Dumlao na ang mga ready-to-eat food packs ay finormulate ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST upang matiyak na masustansya at masarap ang mga ito. Ilan sa mga ready-to-eat food packs na ipinadala ng DSWD sa mga pantalan ay champurado, arroz caldo,
cans of tuna paella. Wow chicken pastil. Talaga naman chicken giniling, biskwit at complimentary food para sa mga bata at lactating mothers. Pasada Balita. Anyway, hindi naman madaling masira itong mga ito at hindi pa malapit na ma-expire para mapakinabangan ng ating mga kababayan. Masarap yun. Oo, hindi pa yata ako nakakatikim ng cans of tuna paella. Tuna paella. Tsaka yung ruscaldo. Ako, yung lata lang. Kumain ka ng lata? Hindi, lata. Akala ko tinikman mo yung lata. Alam mo, Kuyang Drew, ayusin mo yung pagsasalita mo. Alam ko, gutom ka Lalo ka pang ginuto. Actually, sinadya ko to Dahil narinig ko, nagugutom ka Titin natin. Champurado. Shalingbet kasi. Ruscaldo. Cans of tuna paella. Chicken pastil. Diba? Pasosyal ng pasosyal. Chicken giniling. Biskwit! Sabay dulo. Biskwit! Kulang lang sabihin mo, biskwit na pang bata naman. Tsaka sa mga lactating mothers na in Tagalog, nagpapasusong mga ina. Pasada Balita. Dr. Winner Cantihino, oras sa hudyat. 46 at kalahating minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, pinatawan ng sanksyon ng China si dating Senator Francis Tolentino dahil sa kanyang mga isiniwalat ukol sa mga ginagawa ng pamahalaan ng China laban sa Pilipinas, partikular na sa West Philippine Sea. Inanunsyo ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na bawal ng tumuntong ang dating senador sa China, Macau at Hong Kong dahil sa mga malisyoso anilang pahayag na nakasisira sa interes ng China at sa relasyon ng China at ng Pilipinas. Samantala, itinuturing naman ni dating Senador Tolentino na karangalan o badge of honor, honor, ang pagpapataw sa kanya ng China ng parusa dahil sa kanyang mga ipinaglalaban. Ayon kay Tolentino, tinatanggap niya ang sanksyon ng China na anyay bunga ng kanyang pagtatanggol sa karapatan, dangal at soberanya ng sambayan ng Pilipino sa West Philippine Sea. Tiniyak din ng dating senador na patuloy niya ipaglalaban ang nararapat sa bansa kasama ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard at matatapang na mga mangingisda na umaasa sa WPS para sa kanilang kabuhayan. Pasada Balita. Kaugnay niyan, Ambassador ng China sa Pilipinas dapat pagpaliwanagin kaugnay sa ipinataw na sanctions kay dating Senador Tolentino. Babalik si Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Nanawagan si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa Department of Foreign Affairs na pagpaliwanagin ang ambassador ng China sa Pilipinas kaugnay na ipinataw na sanksyon ng China kay dating Senator Francis Tolentino. Tinutukoy dito ang pagbabawal ng China kay Tolentino na makatungtong sa mainland China, Hong Kong at Macau dahil umano sa anti-China statement at mga aksyon ng dating senador. Nanindigan si Estrada na hindi tamang bansagang egregious o conduct o karumal-dumal na aksyon ang pagsisikap ni Senator Tolentino na ipagtanggol ang territorial claims ng Pilipinas. Giit ni Estrada, ginawa lang ni Tolentino ang kanyang mandato nang buuin nito ang Philippine Maritime Zone Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Sinuportahan rin niya ito
ng Kongreso at nakaayon na rin sa democratic processes at legal na frameworks ng Pilipinas. Sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na bagamat may prerogative ang China, ang kanilang naging aksyon ay malinaw pa rin na pinapahinyan nito ang mutual respect at stability sa rehiyon. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala sa iba pang pag-uulat mula sa labas ng himpilan, paglilinis sa mga lansangan sa Maynila magpapatuloy ayon sa lokal na pamahalaan. Detalye mula kay Patrol 5, Ayayupangko. Tiniyak ng nagbabalik na si Mayor Isko Moreno na magpapatuloy ang paglilinis ng mga kalsada sa Maynila para manumbalik ang kalinisan sa lungsod matapos mapabayaan ng ilang taon. Giit ni Mayor Isko, patuloy ang gagawin nilang pagpapaligo sa mga lansangan at hindi niya sila titigil hanggat hindi na mawala ang kadugyutan ng mga ito. Bukod dito, iniutos din ng alkalde ang pagpapatupad ng curfew para sa mga minor de edad sa Maynila sa bisa ng Executive Order No. 2 na nilagdaan ni Yorme. Mahigpit nang ipinagbabawal ang pananatili ng minors sa mga pampublikong lugar mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Samantala, ibinida rin ni Isko ang ngayon malinis ng Divisoria. Salungat sa itsura. Sa itsura nito noong puno pa ng tambak na basura at kaliwat kanang manininda, sidecars at e-trikes na nagkalat sa mga kalsada. Ito Patrol number 5. Ay ipang ko para sa implemento ng lakas. DWIC. Nababalita na tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, sinibak ni Interior Secretary John Vic Remulla sa pwesto ang ilang opisyal ng Makati City Fire Station. Kasunod ito ng isinagawang surprise inspection ng Department of Interior and Local Government sa pasilidad. Ayon kay Secretary Remulla, naabutan niyang nakabalagbag, nakaharang ang sasakyan ng mga sinibak na opisyal sa labasan at pasukan ng mga fire truck at ambulansya na maaaring magdulot ng delay sa pagresponde sa tuwing may sunog at iba pang emergencies na buhay ang nakasalalay. Nanawagan naman ang kalihim sa hepe o pinag-utos ng kalihim sa hepe ng nasabing fire station ay pagbawal ang pagpapark sa tapat o malapit sa mga fire trucks at tanggalin ang mga hindi otorisadong nakabalagbag na sasakyan na humaharang sa fire response units. Pasada Balita! Nanindigan naman ang isang mamabata sa susuportahan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay 4Ps Party List Representative JC Abalos, kung kakailanganin at sangayon ito sa konstitusyon, muli niyang susuportahan ang reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Naniniwala ang kongresista na hindi na dapat ibinalik pa o niremand ng Senado sa Kamara ang Articles of Impeachment dahil wala anya sa posisyon ng mataas na kapulungan na questionin ang constitutionality ng hakbang dahil tanging hudikatura lamang ang may makapagko-question nito. Dapat din anya may presumption of irregularity. Ulitin ko lamang lilinawin ko lamang, dapat din anya may presumption of regularity at constitutionality sa mga batas na pinagtibay ng Kamara. Sinabi pa ng kongresista na sa lahat ng naipasang panukala ng Kamara noong 19th Congress, ito ang unang pagkakataon na kinailangan pa nilang sertipikahan ang isang pinagtibay na aksyon ng plenaryo. Para kay Congressman Abalos, ang trabaho ng Senado, dinggin ang reklamo forthwith at simulan ang paglilitis. Pasada Balita! Ibinabala naman ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na maaring labagin ng mga senador ang konstitusyon kung ibabasura
ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang walang paglilitis. Ipinaliwanag ni Carpio na hindi maaring bastang i-dismiss na lang ang impeachment case dahil dapat sundin ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang saligang batas na nagsasabing trial shall proceed forthwith o dapat agarang isunod ang paglilitis sa nasabing kaso. Binigyang din pa ng dating maestrado na may nilabag ang Senado sa proseso ng impeachment trial dahil, eto na nga, mahigit 4 na buwang natenga ito o natenga ang nasabing impeachment complaint. Bawal yan under the Constitution dahil sabi ng Constitution, trial shall proceed when the Senate receives the articles of impeachment. So, ano yun, unconstitutional, hindi pwede. If the Senate as impeachment court persists, pag ituloy nila yan, of course, aakyat yung prosecution sa Korte Suprema, i-question yan. And I think, sabihin ng Supreme Court, in my opinion, hindi pwede i-dismiss lang. Kailangan may trial. Pagdating naman sa usapin ng mga ebidensya, binigyang diin ni Carpio na sa ilalim ng Bank Secrecy Law ay maaring buksan ang bank account ni VP Sara pero nakadepende naman ito sa magiging pasya ng mga senator judges. It's because under the Bank Secrecy Law, exemption yan. The Bank Secrecy has certain exceptions. One of them is if in cases of impeachment. So under the rules, the Senate President will rule or he may ask the Senate as the impeachment court to rule. Okay. If he decides to rule by himself, a member of the Senate can object and force a vote by the majority. Yan po ang tinig ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Samantala na isumiti na sa Malacanang ang resulta ng investigasyon ng Local Water Utilities Administration kaugnay ng mga reklamo laban sa Prime Water. Dahil dito, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pag-aaralan ng Office of the President ang resulta ng investigasyon para sa kapakanan ng mga consumer ng naturang concessionaire o kumpanya. Tiniyak din ni Yusek Castro na pagkatapos mapag-aralan ng report, gagawa ang palasyo ng legal na aksyon na naaayon sa batas at walang masasagasaan pero para sa taong bayan. Una nang sinabi ng luwa na bukod sa mga rekomendasyon, nakapaloob sa dokumento ang salaysay ng mga residenteng nakaranas ng palpak na serbisyo ng Prime Water. Pasada Balita! Speaking of tubig, naghain naman ng reklamo ang isang 84 anyos na ginang matapos umabot sa halos 20,000 ang kanyang bill sa Maynilad. Mula sa dating 3,000 piso lamang. Baka naman may swimming pool. Grabe naman. Okay, to be exact, 19,279 pesos. Grabe yan Sa ginawang investigasyon ng Maynilad, wala namang natuklas ang tagas sa kanyang bahay. Maayos din ang kanyang metro. Ayon sa kumpanya, ang naitalang singil ay batay mismo sa actual meter reading kaya't posibleng may tagas sa toilet o gripo. Sabi, wala daw nakitang tagas sa Tapos bahay. may tagas. Tapos may tagas sa toilet o gripo. Bahay din naman yun. Inalok ang nagreklamong ginang ng installment. Installment payment scheme? Hulugan upang hindi mabigla sa bayarin. Samantala, pinaalalahanan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office ang publiko na maaaring magsampa ng formal na reklamo sa kanila kung hindi nasiyahan o hindi nakontento sa aksyon ng water concessionaire. Habang may investigasyon, hindi nila dapat piliting bayaran. Yan, Hindi po natin hindi dapat piliting bayaran ng water concessionaire o pabayaran ng water concessionaire sa consumer ang kaukulang bill. Pasada Balita! Kahit naman siguro... Halos 20 mil? Oo. Ilang buwan ba yan?
Di binanggit kung ilang buwan eh. Oo nga. Pero ako personal experience namin, wala mang tagas, wala mang problema sa linya ng tubig at metro. Nasa nagbabasa rin ng metro yan eh. Alam mo kung bakit? Kasi binanggit sa akin nung nanay ng mga anak ko, ng wife ko, na pagka natatabunan ng damo or ng anumang talahib. Oo, yung metro namin, asahan mo. Yung reading na yon mataas. Pangalawa, pag natsyempuhan nung nagbabasa ng metro, yung tahol ng maraming aso namin dati, kasi 7 yung aso namin dati. Pag nagkasabay-sabay yun, natatakot, asahan mo na, yung bagong reading na yon mataas. Ibig sabihin, hindi naggagawa ng maayos na pagbabasa yung tagabasa ng metro. Kaya ang nangyayari, imbis na tama yung basa niya, kung ano na lang yung mapindot niya, kasi computerized na eh. Parang cellphone na eh, gaganon na lang, lalabas yung resibo eh. Ganun ang nangyayari. Meron akong alam na kaya kapitbahay, ang metro nila nasa loob. Pero hindi makapasok yung nagbabasa ng paano nababasa? Yun na nga. O, diba? Umabot ng 5 buwan. Bago nabasa? Tapos, may mga aso pa. Yun lang. Yun mga, tsaka yung mga may jumper. Meron din yan eh. Yung kabit na, kabit na linya. So, dapat maging maingat din sila dyan. Isipin mo, 20,000? Saan mo hugutin yun? Tapos, ang unang babanggitin mo lang is, tawag doon? Unti-unting pagbabayad? Utay na. Utay-utay. Kahit anong gawin mo dyan, lalabas pa rin dyan. Almost 20,000 ang babayaran nung nakatatanda. Ano ba ito? Isang buwang bill ba niya ito? Baka nga pang isang taon yan eh. Ano ba ito? May underground... yung bathtub niya kasi laki ng Olympic size sa swimming pool. Diba? Antindi naman ito. Diba? Kaya yung buong subdivision, yung buong unit nila, sa kanya nakapatong yung metro. Antindi naman. Pero good luck ha. Dapat imbestigahan niya. 20 mil? Diba? Yun yung isa, diba? Isang kilalang actress. Diba? Diba? Post pa sa social media. Sino na naman yan? Sinisingil siya ng crime tuloy. Prime water. Prime water. Itago natin sa pangalang Carla Abellana. Carla pala. O nga pala. Director Bernard Contino, Rasodyat. Bilis naman talaga 12 minuto na lang, 8 AM na. Ang kalakalan. Tinataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagitan ng 1.1 hanggang 1.9% ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin para sa buwan ng Hunyo. Mas mababa ito kumpara sa target range ng economic managers na 2 hanggang 4%. Ayon sa BSP, inaasahang magmumula ang pressure sa pagtaas ng presyo ng karne at gulay, mataas sa presyo ng langis at ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Samantala, patuloy ang pagbaba ng inflation ngayong taon. Mula 2.9% noong Enero hanggang 1.3% noong namang Mayo. Itinuturing itong pinakamabagal na inflation sa loob ng 5 taon at mas mababa pa sa target range ng pamahalaan na 2 hanggang 4%. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Sinuspindi na ng Constitutional Court ng Thailand si Prime Minister Pattongtarn Shinawatra habang iniimbestiga ang sinasabing paglabag niya sa ministerial ethics kaugnay ng tensyon sa pagitan ng kanilang bansa at Cambodia. Ayon sa korte, mananatiling epektibo ang suspensyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagsimula ang kontrobersya matapos mag-leak ang phone call ng punong ministro kung saan tinawag nito na uncle si dating Cambodian leader, dating Cambodian Prime Minister Hun Sen. Sa naturang phone call ay tinukoy din niya bilang kalaban ng isang Thai military commander na ikinagalit ng mga Thai kaya't humantong o nauwi sa kilos protesta at pagpapatalsik sa kanya. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Update sa larangan ng palakasan mula kay Boss Ian Articona. Bossing!
Good morning, Boss John at Boss Drew! Narito na ang aking latest sports update. Nagpakitang gilas ng Filipina tennis sensation na si Alex Ayala sa first set ng laban nito kay Wimbledon defending champion at world number 16 WTA player Barbora Krejcikova. Gayunman, umariba ng palo ang Wimbledon defending champion sa second at third set kung kaya't nakuha nito ang panalo sa score na 3-6, 6-2, 6-1. Pinapurihan naman ni Krejcikova ang Filipina tennis sensation kung saan naniniwala niya siyang isa si Ayala sa mga susunod na bituin sa larangan ng tennis. Muli namang lalaban si Ayala ngayong araw para sa unang round ng doubles ng nasabing torneo kasama si Eva Liz ng Germany. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Alam mo ba na ang bawang o garlic ay isang sangkap na karaniwang ginagamit hindi lamang laban sa mga aswang at vampira, kundi sa ulam din siyempre sa Pampinoy. Hindi yung mawawala yan. Tanong muna, ano ba ang bawang? Vegetable ba siya o prutas? Gulay. Who told you so? Gulay? Sabi ng lola ko. Sige na nga. Sabi naman ng lolo ko, hindi. Maliban sa aroma at lasang nabibigay nito, masustansya rin ang bawang. Nagtataglay ito ng diallyl disulfide. Ha? Yun na po yun. Isang sulfur compound na may anti-cancer properties na nakapagpapababa ng carcinogen sa katawan. Kasama sa sustansya ng bawang ang allicin. Ha? Allicin. Pampaalis. Ano? Pampaalis. Pang-alis-galis? Yes. Alright. Allicin. Isang antimicrobial property, pero may property pa siya doon. Magkano kaya yung property? Kay Alice siguro niya. Na may kakayahang pumatay o pigilan ng paglaki ng iba't ibang uri ng mikrobyo tulad ng bacteria, fungi, virus at parasites. Bukod pa rito, may vitamin C. Ito, yes, na nakapagpapatibay ng ating immune system at nakapagpabawas ng cholesterol. Ang bawang ay hindi lang basta nagbibigay ng sarap sa inyo pong ulam, sa ulam po natin. Isa rin itong halamang gamot laban sa sakit at kilalang pangontra sa aswang. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ito na. Amin natin ang update sa larangan ng showbiz mula sa Bini. Di ba Bining takot sa bawang. Oh! Dahil siya siyang swang. Bini bigoteng Antoine. Baka AI din. Good morning, Papa John at Papa Drew. Oy, bagay na bagay sa inyo ang balitang ito. Tungkol ito sa AI. Kasi kayo, di ba, para kayong mga AI, arthritis, ito. Anyway, sa aking balitang showbiz, nagbabala ang Filipina Broadway star na si Lea Salonga laban sa kumakalat na AI-generated na video na nagpapakitang siya ay naka-wheelchair dahil sa arthritis. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng Broadway singer na naloko mismo ang kanyang tiyahin at napaniwala matapos mapanood ang naturang peking video. Sa kanyang social media account, sinabi ni Lea na wala akong arthritis, nakakatakot ang AI, mag-ingat tayo. Matatanda ang ginamit din si Lea at Sharon Cuneta sa mga peking AI endorsement noong 2024 para sa di umano'y natural na gamot sa diabetes. Ilang local celebrities na rin gaya ni Michael V, Gary V, Ann Curtis at Ronnie Liang ang naiulat na naging biktima rin ng deepfake videos kamakailan lamang. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Masamang na-absent si Anton, no? Ang daming nagiging baon. Alahin mo na, dali mo pa yung AI. Arthritis ito. Ibang klase. Kala ko Anton ito eh. Ibang klase talaga pagka nakakakain ng bawang na hilaw eh. Last mo na yan, Antoine, ha? Susunod, palo ka na. Speaking of ano, ha? Ha? Sino? Yung ano natin dyan, ha? Batiin pa na tayo. Pala, congratulate natin, congratulations, ha? Baka hindi ko na kayo maisa-isa, ha? O yung mga bagong halal po na opisyal ng PNP Press Corps. Congratulations sa inyo, ha?
mula sa presidente hanggang sa pinaka-board of directors at saka chairman of the board. Pasensya na, hindi ko na kayo may isa-isa. Basta congratulations, bagong mga opisyal ng PNP Press Corps, dyan po naman sa Campo Crame. Congratulations! At sumayin nyo ang, anong araw ngayon? Ados. Wednesday! Miyerkules. Wednesday edition ng nag-iisang pasada balita dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitan at kabalitaktakan, Johnny Banyes. At Drew Nasino. At tabayanan na po ang susunod na palatuntunang mabilis, umaaksyon, karambola. Oras! Ang mga balita. No. Oras? Walang tutut! Lahating minuto na po makalipas ang alas 8 ng umaga. You know, happy weekend! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal,